Asan ang mami niya? May asawa po siya. Hindi niyo po sinabi sa akin na may asawa siya. Sana maging masaya kayo. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, and today, magkakaroon tayo ng reaction video sa isang lalaki na iniwan ng kanyang taong mahal. And yung bata, iniwan sa kanya kasi ayaw siyang pakasalan. Palagi kasi nating dinidiscuss mga single mom. Paano naman yung mga single dad? Isa ito sa mga patunay na hindi lang babae ang nasasaktan at naiiwan at nagmamahal ng tapat. Pati mga lalaki din. Let's go ahead and check this reaction video. Saan ka? Tiga saan ka, Ken? Late po. Leyte. Ano ginagawa mo? Titinda po na may isa umaga tapos call center sa gabi. Ito ng anak mo. Isa po. Ano mo sinama? Baby po po eh. 3 months. Yan, pinapakita niya yung picture. Baby pa. Mata pa nga. Ang cute, ang cute. Ano pangalan ng baby mo? Bria. Parang Bria Homes. Camellia, baka naman. Asan ang mami niya? May asawa po siya. Hindi niyo po sinabi sa akin na may asawa siya. Nagkakilala kami sa Facebook. Hindi sinabi na may asawa. Ito ladies, I think it's time to put a stop dito sa notion na babae lang talaga ang mga naloloko. Ba, yun, sinabi may asawa pala. Pero hindi daw sinabi, I think, nung babae sa kanya na may asawa siya. Let's see. Tapos, ayun, nagkaroon kami ng ugnayan. Nasa abroad pa siya nung nag-uwi niya, magkikita kami. So, nagkita kami. Tapos, mas lumalim yung ugnayan naming dalawa. Nabuntis siya. Yan lang sinabi na, kasi inaya ko siya ng kasal. Sabi niya, hindi pwede. Kung pwede ngang hindi mabuo tong batang to eh. Sabi ko, ipaliwanag mo sa akin. Gusto kong maintindihan. Bakit hindi pwede? Doon niya sinabi, asawa siya. Meron na siyang 2 anak. Kasal sila. At ayaw niya daw masira yung pamilya. Kung ayaw masira yung pamilya ng babae, bakit siya nandyan sa sitwasyon na yan? Bakit siya tumira sa lalaki at bakit siya nabuntis? Nakiusap siya sa akin na itago ko siya. Hanggang sa mga anak siya. So, tinago. So, more than 9 months siguro sila nagsama kasi tinago. Hanggang ngayon ba, hindi alam na asawa niya? Totoo. Sa palagay ko po, hindi alam. Binlock niya ako sa Facebook. Ginost siya, bro. As in, nabuntis. Gusto niya pakasalan. Tapos ginost siya ng babae after everything, ah. May anak silang 2, ah. Pinaka masakit, Will, nung pagkapanganak ni Baby Halos. Ayaw niya hawakan. Mas iniisip niya na masisira yung pamilya niya eh. Hindi naman, ano yun, tuta. Bata yun, tao. At mas pinili niya bumalik sa pamilya niya. Masakit pero ayoko rin naman makasira. Natutunan ko lang tanggapin. Grabing pagmamahal talaga, no? Sometimes, the things we thought we're not capable of doing, we can. Because we have this thing that we call love. What he did is very difficult. Hahayaan mo, hindi mo guguluhin yung pamilya, kahit alam mong mahal mo siya. Alam mo, yun talaga ang tunay na definition ng pagmamahal. Hindi mo gustong maikakasama yung taong mahal mo. Because there's a lot of people who claims that they love the other person, but they are the ones who's doing things na ikakasama ng taong mahal nila. This really allows us to understand what true love really means. Hinayaan ko na lang siya. Umalis. Iniwan sa akin yung bata. Nahirap ako. Hindi ako nakakapasok ng ilang araw. Paano ko alagaan yung bata? Hindi ko alam kung paano maging nanay. Minsan nakikiusap ako sa boss ko na, boss, baka daw makapasok, baka malate ako. Sabihin ng boss ko, dalhin mo na dito yung baby. Ako na mag-aalaga. You know, tough times reveals true people who really cares for us. There are still people out there who's willing to help. Sipin mo yung boss niya mismo nagsabi na dalhin yung anak niya sa trabaho para makapasok lang siya. May umabot ako sa point na iiwan ko dun sa lady guard yung baby ko. Andun yung gatas, bibigay ko lang diaper. Nakikisuyo ako. Minsan masakit sa dibdib kasi para ako nag-iwan ng alagang aso. Alam mo yun, gaano kasakit bilang isang magulang na makita mo yung anak mong inaalagaan ng ibang tao. This is what true sacrifice means. Like, there are things we needed to do for us to let the other individual know that we love them. Things that hurts us, but we have to push through. Kailangan nating tiisin para sa ikabubuti nila. Papakilala ko po sa inyo ang napakaganda at may crush kay Will, si Mama Vilma! Bilis nag-switch ni Ken. Ay. Hindi ba ito yung asawa niya? Vilma. Will, nagpapasalamat ako at Mama niya naman siguro. Hindi naman siguro yan yung jowa niya. nakasali ang anak ko rito. Anak, okay. Thank God. Thank you, Lord. Ano ba itong pinag-iisip?
isip ko. Sorry, Lord. Ngayon, nabigyan siya ng pagkakataon para makapagsalita. Kung gaano namin katagal linihim yan, ngayon alam na ng tao. Kasi alam mo naman ng tao, magaling manira. Siguro ngayon, maintindihan nila ang anak ko. Everybody you meet is fighting a battle we know nothing about. So be kind always. Sa sitwasyon siguro ni Ken, maraming nagchismis sa kanya. Sino ba yung anak niya? Bakit walang nanay? Diba, if you look at it on a different perspective, makita mo lang na pinapaalagaan niya sa lady guard yung anak niya. Hindi natin alam that this is actually the situation. In most of the time, tayo bilang isang tao, tayo pa yung dahilan kung bakit nakakadagdag tayo sa suffering ng kapwa natin. Because of the judgment that we bestow upon them easily without even knowing the full context. Nagpapasalamat lang ako dahil bilang isang ama, nagagampanan mo yung tungkulin mo sa anak mo. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na pag may problema, magbibisyo. Pwede ba nating palakpakan si Ken? Pwede ba nating i-appreciate? Hindi lang si Ken, but yung mga ibang tatay dyan. Kasi most of the time, we tend to have so much judgment with men that we fail to realize that there are still good men out there. Pinanindigan niya. Yun ang tunay na lalaki. Hindi tumatakbo sa responsibilidad. Kaya napakaswerte ko po kay Ken. Mahal na mahal ko po anak ko. Napakaswerte ko din. Ikaw yung nanay ko. Kasi kahit tatay na ako, kailangan ko pa rin ng nanay. Tuwing nahihirapan ako, andyan kayo. Meron ka bang message sa nanay ng anak mo? Nauunawaan ko kung ano yung naging pasya mo. Saktan ako. Isipin mo ha, nauunawaan niya. Hindi galit, but pag-unawa ang una niyang sinabi. What Ken have for the woman is love. Understanding instead of anger. Nasaktan ako, pero kailangan ko magpakatatag. Kung ano man yung pinagsamahan natin, yung mga magagandang alaala. Tatago ko yun. Habang buhay, naging parte ka ng buhay ko. Minahal kita ng totoo. Most of the time, we tend to look at the bad things that happen, lalo na doon sa mga taong minahal tayo at hindi nagkatuluyan. Ken was able to let us understand that posible pala na kahit may ginawang sobrang sakit yung tao sa atin, pwede nating piliing alalahanin yung mga masasayang pagkakataon na meron tayo sa taong yun. Kasi at the end of the day, minahal pa rin natin sila. Kahit na madalas, mas marami yung pasakit. And Ken, instead of focusing on the anger, he decides to go with gratitude and appreciate the moments that they had. Sana maging masaya kayo. Talk about true love. Sana maging masaya kayo. Kahit na siya hirap na hirap, walang masamang salita. Instead, mas sinabi niya pa na sana maging masaya kayo. And I think hindi yun kaplastikan because we can see he really wished the woman that she loved happiness. And when you think about it, this is how really love is supposed to be. What a lucky woman she could have been. And any woman would have been lucky to have this guy. Real talk. When it comes to love, we could not say na babae lang madalas ang nasasaktan. My message to those people who's going through like what Ken is going through, it might not look as if it's getting any better now. Pero I know and I believe everything happens for a reason. Na yung anak niya could be someone who would be able to do better things in this world. Or maybe that situation will give him a lot of strength that he might need later on in his life. I think it's a blessing in disguise. The only thing Ken did is to love the wrong person. But it's good. Kasi at least, hindi siya napunta sa taong kaya palang gawin yun. Minsan, sa buhay na to, masakit talagang magmahal. Ang pagmamahal ay para lang sa malalakas. Katulad ni Ken, nagmahal siya. At kung hindi siya malakas, siguro tapos na lahat. Pero hindi. Nindigan niya, nandyan pa rin siya patuloy na lumalaban. And if ever there's so much trauma in your life right now, and that you're scared of loving the person again, I think it's still worth the risk. Still worth the love, and do not deprive yourself of that happiness. Na kahit na nakikita nating maraming taong nagsasuffer dahil sa pagmahal ng maling tao, I want you to build that strength and courage. Kasi masarap pa rin magmahal ng tapat. Masarap pa rin magmahal ng totoo. Give me love, give me all your love. Oh, 'cause I